Kakagawa lang ng Estados Unidos ng panibagong pag-atake sa bangka ng Venezuela na inanunsyo ni Pangulong Trump. May video rin tayong tatalakayin pagkatapos ng tweet na ito. Ayon sa aking utos kaninang umaga, nagsagawa ang mga puwersa militar ng United States ng pangalawang kinetic strike laban sa malinaw na natukoy at labis na marahas na mga drug trafficking cartel at mga narkoterorista sa Southcom Area of Responsibility. Naganap ang strike habang ang mga kumpirmadong narkoterorista mula Venezuela ay nasa international na tubig. Nagdadala ng ilegal na droga at nakamamatay na sandata papuntang Estados Unidos. Ang mararahas na drug trafficking cartel ay banta sa pambansang seguridad, patakarang panlabas, at mahahalagang interes ng United States. Nagresulta ang strike sa pagkamatay ng 3 lalaking terorista. Walang nasaktan sa panig ng puwersa ng United States sa strike na ito. Mag-ingat kung may dalang drogang pwedeng pumatay ng Amerikano, hinahanap namin kayo. Matagal nang nagdudulot ng matinding kapahamakan sa Amerika ang ilegal na gawain ng mga kartel na naging sanhi ng pagkamatay ng milyon-milyong Amerikano. Hindi na ngayon. Salamat sa inyong atensyon. Kasabay ng tweet na ito, naglabas din si Pangulong Trump ng video ng pag-atake. Ipapalabas ko ito ngayon. Pero kung hindi ninyo makita, pinatanggal ito ng YouTube. Heto ang clip. Nangyari ang pag-atake 1 oras bago ako mag-record, kaya wala pa tayong sagot mula sa gobyerno ng Venezuela. Okay, Maduro, gaya ng naaalala ninyo, nagkaroon din ng katulad na pag-atake 1 linggo ang nakalipas. At may sagot tayo mula kay Maduro tungkol doon. Ngayon, naglabas ng video si Pangulong Trump tungkol sa pag-ataking iyon, katulad ng video na ito. At ayon kay Maduro, artificial intelligence daw ang video na yon. Hindi raw totoong video yon. Ngayon, narito si kalihim ng Depensa Pete Hegseth na sumasagot sa tanong kung artificial intelligence nga ba o hindi ang video na inilabas ni Pangulong Trump. Pakinggan natin. Sabi ni Maduro na gawa ng artificial intelligence ang bangkang sumabog. Ano masasabi mo rito? Alam niyang kasinungalingan yon. Alam namin kung sino sila, ano ginagawa nila, saan sila papunta, at ano ang kinasasangkutan nila. At alam mo, yung mga taong nakakakilala sa kanila ay alam din ng eksakto kung ano ang nangyari. Susubukan niyang magpaliwanag o magsinungaling sa mga tao niya gaya ng dati. Merong halagang 50 milyon? Pabuya? Tawagin na lang natin itong pabuya. Kung may magsumbong sa kanya mula sa malalapit niyang tao or kung magpasya siyang makipagnegosasyon para makalabas ng Venezuela, anong mangyayari? Sa totoo lang, maraming desisyon ng presidente. Ayoko maging Nicolas Maduro ngayon at marami pa siyang dapat pagdesisyonan. Nasa isang lumulutang na isla ka ng kapangyarihang Amerikano. At handa kaming gamitin ang kapangyarihang yan para hadlangan at wasakin ang mga narkoteroristang nagpapadala ng droga sa ating bansa. Matagal nang sangkot si Nicolas Maduro. May kaso siya at hinahanap sa Southern District ng New York na may pabuyang 50 milyon. Gusto siya ng United States Gov, nasa kanya ang decision. Ngayon, dagdag pa dyan sa huling bahagi, narinig natin na may pabuyang 50 milyon para sa ulo ni Maduro. Ngayon, hindi natin alam kung may tao sa loob ng kanyang gobyerno na magtuturo sa kanya o magtataksil sa kanya, isusuko ang kanyang posisyon o maglalantad ng kahinaan niya, tama ba? Hindi natin tiyak ang posibilidad niyan. 1 linggo lang ang nakalipas. Hayagang nagsalita ang ministro ng Depensa ng Venezuela tungkol sa mga traidor sa gobyerno. At hayagan niyang sinabi na kailangang siguraduhin ng Venezuela na paparusahan ang mga traidor na ito. Kaya, hindi ko alam kung ano talaga ang ibig sabihin nun. Pero mukhang may isang tao sa loob ng gobyerno na nakikipagtulungan sa Estados Unidos. Narito ang pahayag na inilabas niya. Pwede ninyong pakinggan ito. Ang kaayusan sa loob ng bansa ay isang usapin na kailangang tugunan. Tandaan, ang digmaan ay nasa Paraguay. Kung kaayusan sa loob ng bansa ay isang usapin na kailangang tugunan.
Tandaan mo, Will, kasabay na nangyayari ang digmaan, ang mismong banta ng militar, wala pang katulad. Ay itinaya na sa Caribe, sa Venezuela. At kasabay nito, lahat Puri-puri action. na ginagawa ng imperialismo para pabagsakin mula loob ng Mga institusyon para pukawin ang pagkakahati ng pambansang sandatahang lakas ng Bolivarian, at upang pukawin na may mga taksil na lalabas mula doon. Destabilisasyon o katatagan ng bansa, kailangan din nating pangisan. And ito sing pakikibaka. Na ating ibinibigay lahat nakikiramay ng sabay-sabay sa daan-daang aspeto ng sabay-sabay. Daan-daang aspeto ng sabay-sabay Ngayon, ang sitwasyon sa Venezuela ay nagpapakitang posibleng lumala ito sa malapit na hinaharap at nararamdaman ni Maduro na may paparating na mangyayari dahil nakikita natin siyang halos humihingi ng tulong sa ibang mga bansa o siguro nagmamadaling humingi ng tulong. Ngayon, ang mga bansang gustong tumulong sa Venezuela ay ang karaniwang pinaghihinalaan tulad ng Russia at Iran. Kasama siguro ang China. Pero wala pa tayong nakikitang aksyon mula sa kanila maliban sa mga pahayag. Pero sa Russia, mas marami tayong nakikita kaysa sa mga pahayag lang. Ilang linggo lang ang nakalipas. May narinig tayong usapan sa mga Russian military vlog na magpapadala raw ang Russia ng Shahed drone sa Venezuela para pigilan ang posibleng aksyon militar mula sa Estados Unidos. Para sa mga hindi nakakasubaybay sa digmaan ng Russia at Ukraine, halos gabi-gabi ginagamit ng Russia ang mga Iranian Shahed drone laban sa Ukraine. At ang ilan sa mga drone na ito ay aksidenteng napupunta rin sa mga bansang kasapi ng NATO. Ngayon, gusto ng ilang Russian blogger na ibigay din ang mga drone na ito sa Venezuela. Ngayon syempre, sa huli, salita lang ito. Alam mo, maaaring ito ay mga Russian na agresibo lang na nagsasalita tungkol sa gusto nila. Hindi ito balita, pero ang nangyari kagabi ay balita. Isang kargamentong eroplano ang lumipad mula Venezuela kagabi. Pumunta ito sa Tehran, pumunta ito sa Moscow, at ngayon ay pabalik na ito sa Venezuela. Hindi natin alam ang laman ng eroplano. Pero ang ganitong kargamentong biyahe mula Venezuela ay hindi karaniwan. Sa katunayan, ang huling beses na nangyari ito ay halos 4 na buwan na ang nakalipas. Noong ika-17 ng Mayo, nangyayari ito kasabay ng pagpapalakas ng militar ng Estados Unidos sa Caribbean. At hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang ibig kong sabihin sa pagpapalakas ng militar. 10 Marine F-35 stealth fighter jets ang kamakailan lang inilipat mula mainland Estados Unidos papuntang Puerto Rico. Gusto kong bigyang diin ito dahil maraming tao ang pinag-uusapan ang sitwasyon sa Venezuela. Palagi nila itong binabanggit. Ang Venezuela ay 2,000 milya lang mula sa hangganan ng United States. 2,000 milya lang ito mula Florida. Pero ang hangganan ng United States ay umaabot hanggang Puerto Rico. Bahagi ito ng Estados Unidos at daan-daang milya lang mula sa Venezuela. Ngayon, hindi ko sinasabi yan para takutin ang kahit sino. Sa totoo lang, ang punto ko ay parang nakakalimutan na ng maraming tao ang Puerto Rico. Bahagi ito ng Estados Unidos. Hindi ito isang estado, pero bahagi pa rin ito ng Estados Unidos. At higit pa dyan, kung meron mang dapat matakot, dapat ang Venezuela. Dahil ang ating pagpapalakas ng militar sa Puerto Rico ay hindi pa nangyayari noon. Sa katunayan, nagbukas tayo ng ilang base tulad ng dating Roosevelt Roads Naval Station na hindi nabuksan mula pa noong 2004. Kaya siguradong dapat nating bantayan ito. Lalo na ang mga bagay na inilipat natin sa Puerto Rico. Ngayon, pag-usapan natin kung ano pa ang mayroon tayo sa Caribe. Natalakay na natin ito dati. Mayroon tayong United States Ship Lake Erie, United States Ship Samsung, United States Ship Gravely, United States Ship Denham, at United States Ship Newport. Balita, lahat sila ay nasa Caribbean. Pero bukod pa dyan, marami tayong air assets ng United States Navy at Marine Corps sa Caribbean. At gusto kong partikular na ituro ang pagtaas na naganap sa loob lang ng nakaraang 15 araw. Dahil ayon sa huling update, iyon ay noong Agosto 31, kaya mga 15 araw na ang nakalipas. Tingnan mo lang ang mga air asset na mayroon tayo sa rehiyon noong katapusan ng Agosto.
At pagkatapos ay tingnan mo ang mga air asset na mayroon tayo ngayon. At bukod pa rito, mukhang may mga bagay na lumilipad papuntang Puerto Rico. Tuwing umaga, tinitingnan ko ang balita at laging may gumagalaw mula Seattle, Florida o Texas papuntang Puerto Rico. At syempre, hindi lang ito tungkol sa mga air asset dito, kundi pati sa mga pahayag mula kay Pangulong Trump. Ito ang sinabi niya kahapon lang. Ang Pangulo ng Venezuela. sinabihan ang welga, Tinanggal ng agila ang Amerikana at kinumpirma ni Maduro na pwedeng lumala ang isang bagay. Ilegal ang mga drogang nasa bangka at ang mga ipinapadala sa bansa. At ang katotohanan na 300 milyong tao ang namatay noong nakaraang taon dahil sa droga, iyon ang ilegal. sa tingin mo ba nagsisinungaling siya nung sabihing makasaysayang bangka ito? O Diana, alam na natin bago pa sila umalis. Alam na natin na eksakto kung saan galing ang bangkang yon, saan galing ang droga at kung saan ito papunta. Ang problema, wala nang sumasakay sa mga bangka. Kaya siguro maganda na rin ito. Pagkatapos, tinanong siya kung option bang alisin si Maduro at kung kasama ito sa pinag-uusapan. At ito ang kanyang sagot. Alam mo ba ang tinutukoy ko? Hindi ko masasabi na mas corrupt sila, pero tiyak na corrupt sila, pero tayo rin ay corrupt. Ngayon, si Maduro, sa kanyang panig, ay tila naghahanda rin para sa isang bagay na paparating at sinasanay niya ang mga mamamayan na humawak ng armas. Ito ay propaganda video mula sa kanyang rehimen na inilabas din sa araw ng pahayag ni Pangulong Trump. Panoorin natin. Sige, tara. Tingnan natin ito. Hindi lang militar, buong bayan dapat maghanda. Anumang mangyari sa bansa, palagi naming dadalhin ang bandila ng kapayapaan kahit handa kami sa anumang sitwasyon. Siyempre, dito lahat kami ay handang-handa. Lahat kami ay laging handa at bukas palad na ipagtanggol ang ating bayan anumang oras. Akala ng imperialismong United States kaya nila tayong sakupin, pero kapag ginawa nila yon, hindi na sila makakaalis. Dahil lahat kami ay handa at bukas loob na ialay ang aming buhay. Dito, kami ay mga lalaki at babae, handang ialay ang aming buhay para sa ating bayan. Sino tayo? Ang kolektibong Sergio Rodriguez na mga anti-imperialista, mga anak ni Bolivar at mga Chavista rin. At ano ang ating misyon? Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator sa YouTube. Kaya mo nakikita sa homepage ang mga video na may mababa sa 1,000 views gaya nito. Hindi ibig sabihin na kailangan lahat magsimula ng sariling channel. Kung balak mong mag-YouTube o faceless channel, ngayon ang tamang panahon para simulan ito. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayad ng YouTube sa creators at mas tinutulungan na ngayon ang mga bagong at maliit na channel. Siguradong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel. Palagi kaming nakakatanggap ng mga tanong sa aming email mula sa ilan sa inyo. Kaya napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube
sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng channel, panoorin ang video sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or card sa screen.